Tatanong ko lang sa inyo, magkano kinikita ninyo kada araw sa paghahakot ng basura? Per trip po kami, sir, 500. Nakakailang biyahe kayo? Isa lang po, sir, sa gabi. Ano bang problema raw ng kumpanya ninyo? Ba't hindi kayo mabayaran? Pag tinatanong ko po naman si ma'am, sir, ang sagot lang niya palagi, nagre-recover daw sila dahil nalugi nung mga nakaraang buwan. Hindi naman po sa hindi binabayaran, sir. Nagre-recover lang talaga. At Pero nababayaran naman kayo? Opo, pero yung gastos, hindi sasapat doon sa nakukuha. Makinig ka. Kaya raw hindi nyo sila binabayaran kasi nagre-recover pa kayo at kulang yung bayad. Pero sabi mo, nakakatanggap kayo ng pera pero hindi sapat, kaya sila sinasakripisyo nyo para kayo mabuhay, sila mamamatay. Ganun ba? Magkano bang sweldo nitong mga anim na to? Malaki ba? Tagwa 100,000 ba? Pag ako nagbayad sa kanila, balik mo sa akin 10,000. Bubuhayin ko sila, babayaran ko sila ng 3,500, sisingilin ko kayo ng triple. Sana pupunta yung bayad ng kliyente ninyo. Gusto ninyo, doon lang sa kumpanya ninyo, sa bulsa ninyo, para makapag-recover kayo, para mabuhay kayo, samantala mga tao ninyo nagugutom. Maliwanag po sa ating labor code, particular po ang ating Article 103, na ang lahat po ng worker shall be paid of their employees shall be paid of their wages at least once for every 2 weeks at the intervals of not exceeding 16 days. Kaya po tayo may tinatawag na kinsenas na bayaran po ng sweldo. Yan po ay maliwanag. Lumapit po kami sa bitag sa kadahilanan sa amo naming kadahilanan po sa sahod na hindi po niya naibigay sa amin. Bilang garbage collector po, nagtatrabaho kami sa kanya, gabi-gabi po yung biyahe namin. Saka yung buong sahod namin ng October, yan po ang hindi naibigay. At yung kakulangan niya nung buwan pa po ng June, saka may mga abono po ako sa biyahe, sa mga kakulangan po sa expenses namin. Samantalang, yung pinagserbisyuhan namin sa hakot sa hauling nila, nabayaran na po sila lahat sa mga area nila. Importante po na makuha namin yung sahod namin sa parang-araw na panggastos. Saka may estudyante po kami na ginagastosan pambaon araw-araw. Kasi pinaghirapan namin gabi-gabi po ang biyahe. Pagod, puyat, nandyan po lahat. Ang baho ng basura tinitiis namin. Trabaho lang kami, nang may pangtustos kami sa pamilya namin sa araw-araw. Importante po talaga na makuha yung sweldo po namin kasi talagang wala po talagang panggastos ngayon kasi alam naman po nila na wala kaming trabaho ngayon. Tapos ginaganyan pa nila kami, puro lang po sila paasa na ganito na bibigay namin sa Martes. Sa susunod naman sabihin Miyerkules. Kailan? Di naman pagdating namin doon, di naman sila sa amin, di na naiintindi. Magkano kinikita ninyo kada araw sa paghahakot ng basura? Per trip po kami, sir, 500. 500 pesos per Opo. trip. Sa isang nakakailang biyahe kayo? Isa lang po, sir, sa gabi. Code Isa. po sa driver, 1,000 po ang driver. Iba naman yun. Okay, basta't importante 500. So, tanong ko, ano bang problema raw ng kumpanya ninyo? Ba't hindi kayo mabayaran? Gusto ko lang malaman, ano daw ang dahilan? Gusto ko lang maintindihan, manggagaling sa inyo. Pag tinatanong ko po naman si ma'am, sir, ang sagot lang niya palagi, nagre-recover daw sila dahil nalugi nung mga nakaraang buwan. Anong pangalan ng kumpanya? Bali, dalawa po, Greenfield at saka EL Global. Sino daw bang kliyente? Sino bang yung basurang hinahakot ninyo? Anong kumpanya yon? FTI Taguig po. FTI Taguig. Itong October lang kayo hindi nabayaran? Opo, sir. Pero yung June, sir, meron po silang balance sa amin kasi pinabali-bali lang po kami. So, ang gusto ko maintindihan, kaya kayo nandito sa akin, gusto niyo lamang makuha yung sweldo ninyo. Opo. Anong ilang buwan ng sweldo na hindi niyo nakukuha pa? October lang po. So, buong October, Opo. say 500 ka, parang ganon. Opo. Ganon din siya, 500. Opo. Ikaw, 500 din, ha? 500. Okay. Ano yung nasa, okay, akala ko may kunting ahas. Ay, buntot pala ng buhok yun. Patingin nga ako. Ganda ng paglaki ko, gagaya. Oh, yan, okay. Tingnan mo nga, Totoo ba yan? Extension lang po. Extension! Sabi ko. Anyway, sige, para medyo mas kunting bibo, So, 500, 500, 500. Tama? Ikaw, ganun din? 500. Ano sa'yo? 1,000? Driver po ako. 1,000 ka? Ikaw naman, 500. Lahat kayo. Okay. Pero ngayong buwan lang kayo na hindi nabayaran. Opo, sir. Okay. Ilan yung may mga anak ba kayo? Meron po.
Nag-aaral. Bayaran. Alam ba ng kumpanya ninyo, wala bang pampabali yung kumpanya? Di ba pwede sila magpautang man lang sa inyo? Oh? Ma'am, pabali naman kasi wala na kaming mag-December na. So, nung Nobyembre, hindi na kayo naghakot kasi nalulugi na sila. Parang gano'n? Tinanggal lang po kami, sir. Okay, dahil wala na silang pambayad. Pero may utang pa rin sila sa inyo. Opo. Parang lumalabas, hindi sila binabayaran ng Food Terminal Incorporated. Parang gano'n. Kasi kung itong agency na to hindi sila binabayaran, ang ibig sabihin, ang pakiwari ko lang baka nalulugi na tong Food Terminal Incorporated. O, nakikinig ba kayo, Food Terminal Incorporated? Alam mo, gobyerno yan eh. Pero kayo, kontratista ng basura, nitong kumpanya ninyo, na nahihiyang pasabihin ng pangalan. Pero ano sabi? Anong pangalan? Greenpearl po. Greenpearl. Hindi natin basa, hindi natin pina-flash, pwedeng sabihin. Greenpearl, hindi namin pina-flash, binibigyan namin kayo ng privacy. Kinakausap namin kayo, ayaw nyo makipag-usap sa amin dahil alam nga ba naman magiging sekreto nyo kami, kabakas ninyo sa pananahimik ninyo? Hindi. Sasabi kami ng katotohanan. Greenpearl, yun. Greenpearl. So nakikinig sa atin si Miss Juana, yung operations manager. Operations manager, tatago natin ang kanyang pangalan, bibigyan natin the right to privacy, safe space, and Privacy Act. Dahil ganito, Miss Juana, operations manager, nakikinig ka ngayon. Magandang umaga sa iyo, Miss Juana. Anong naging problema natin din, Miss Juana? Nagpupuntahan sa atin itong mga palero ninyo. Kawawa naman, ano? Ang 5 sila, tinanggal na pala. Alam ko naman, nagre-recover daw ata ang kumpanya ninyo. Parang dahil nalulugi na ba kayo? Hindi kayo binabayaran ng FTI, ganun ba? Hindi naman po sa hindi binabayaran, sir. Nagre-recover lang talaga kasi... Pero nababayaran naman kayo? Opo, pero yung parang ang gastos, hindi sasapat doon sa nakukuha. Kaya Okay. natatambak po ang mga bayarin. So, okay. Naintindihan ba nila na hindi sapat ang binabayad ng FTI sa inyo? Yun ba? Actually, hindi naman talaga ang STI ang main doon. May mga private kasi na hinahakutan. Okay. Which is na-acquire niya doon sa isang hauler din. So, Doon parang siya kayo? Parang subcontractor kayo? Actually, hindi naman siya subcontractor. Hindi, kasi parang may ganito, Juana, no? Merong contractor ng basura, kayo subcontractor, kasi ang hinahakutan niyo mga bahay-bahay, tsaka FTI. Ano yan? Yung mga establishment. Establishment. Ngayon. Oo. Pero ang kumpanya ninyo, lisensyado ba? Opo. May permit ba kayo? Opo, mayroon naman po. Pakinggan mo ako. Gusto mo bang magreklamo kung yung inyong kliyente na ayaw kayong bayaran? Sige, reklamo mo sa akin para ilabas natin, para malaman. Hindi naman po yun sir, hindi naman po hindi kami binabayaran. Kung hindi kayo anong nangyayari? So, binabayaran kayo? Hindi, sabi mo, hindi kayo binabayaran. Anong ibig mo sabihin? So, binayaran kayo? Wala naman pong sir, na hindi kami binabayaran ng mga nakakapuntan. So in other words, nagbabayad sa inyo? Opo. Okay. Ba't hindi nyo mabayaran itong mga basurero nyo? Ganito po kasi, sir. Yung expenses, parang hindi sasapat doon sa nakukuhang bayad. Kasi kulang ang bayad. Hindi, kasi kung ano lang kasi ang nakakontrata, yun lang din ang ibabayad. Okay, naintindihan ko, kung ano nakakontrata, yun ang ibabayad. Bakit nyo kinuha ang serbisyo nila? Ibig sabihin, ba't kayo kumuha ng mga taong kapareho nila? Di ba? Parang pinaasa nyo sila. Sana pupunta yung bayad ng kliyente ninyo kung hindi nyo sana pupunta yung binabayad sa inyo. Gusto ninyo, doon sa kumpanya ninyo, sa bulsa ninyo, para makapag-recover kayo, para mabuhay kayo, samantala mga tao ninyo nagugutom? Ganun ba? Hindi po, sir. Hindi, parang ganun ang dating eh. Kasi sinabi niyo, papakinggan mo muna ako, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Una, pakinggan mo ako, makinig ka. Ang sinasabi nila dito, kaya raw hindi nyo sila binabayaran kasi nagre-recover pa kayo at kulang yung bayad. Pero sabi mo, nakakatanggap kayo ng pera, pero hindi sapat. Kaya sila sinasakripisyo nyo para kayo mabuhay, sila mamamatay. Ganun ba? Hindi po, sir. Papaliwanag ka ulit. Sige, habang nakikinig sa atin si Attorney Joseph Rusal, ito naman sa labor, sa Dole Calabarzon, para pinakikinggan ka, para ipatawag ka,
I wish nakikinig sa atin ang Senado rito. Ako pag nagsalita, maraming nakikinig. So, ayusin mo ang pagsasagot mo. Kasi ito, mga simpleng tao, basurero ninyo to. Kumikita lang sila paghahakot ng basura. Pagkatapos, sabi mo, nababayaran kayo, pero hindi sapat para sa operasyon ninyo. Pero yung mga tao, kumbaga, gusto nyong lumutang, gusto nyong mabuhay, pero sila kinakailan mamatay. Ganun ba? Hindi naman po sa ganun, sir. Paano? Sige. Anong gusto nyo? ano Bakit hindi mo, Juana, bakit hindi mo pagkakausapin ngayon to, pag nakikinig yung lintek na kumpanya nyo, ipaliwanag sa kanila habang nakikinig ako? Sige, kausapin mo sila. Ano kasi, yung, di ba, delayed, alam nyo naman, delayed. Kaya nga na-delay yung sahod natin kasi, alam mo naman, delayed din yung, sa hakutan. Kung tutuusin, ang dami nang natanggal sa atin ng hakutan kasi, hindi nga nakahakutan kasi nga yung maintenance, hindi na masustain talaga. Ang dami na, yung binili niya yung binili niya na 3.7, ang natira na lang ngayon ay 1.7, ang natira na lang 300,000 na lang. Mm-hmm. Kasi nga natanggal, 'di ba? Ang dami nang natanggal. Kasi nga hindi na nga kaya. Okay. Alam niyo naman po yan. Okay, siguro maintindihan nila yan, Miss Juana. O sige, 3.7 ang binayad. Ang natira, 300,000 pesos na lang. Okay? Ang natira. Magkano bang sweldo nitong mga anim na to? Malaki ba? Tagwa 100,000 ba? Hindi naman po siguro aabot ng ito lang ang makinig ka, Juana, no? Ano kaya bayaran ko sila, sisingilin ko kayo? Gusto nyo? 500, 1,000, 500, 2,000, 1,000 yung driver, 1, 2, 3,500. Pag ako nagbayad sa kanila, balik mo sa akin 10,000. Kasama interest, processing fee, pati surcharges, late charges, lalaki yan. So, babayaran mo sila dahil may pera pa kayong natitirang 300,000, nagbayad sa inyo ng 1.7. Ang sabi nyo, hindi nyo kayang operation, so sinasakripisyo nyo sila para mamatay, kayo mabuhay, ganun ba? Bubuhayin ko sila, babayaran ko sila ng 3,500, sisingilin ko kayo ng triple, 10,000. Babayad na kayo, hindi? Babayaran naman po, sir. Kailan? Gusto mo paunang bayad, ako magbabayad ngayon? Kasi nga po, hindi gusto mo. Sige, ganito. Sige, gusto ko magkautang kayo sa akin, ha? Ang bawat gagawin, parang magiging OLA ako ngayon to. Online lending apps. Ganito ang gagawin ko sa inyo. Babayaran ko sila, kayo naman ang magbabayad sa akin. Okay? Yung talaga, hindi pa kaya. May 300,000 pa kayo, hindi pa kaya yan? Sobra naman kayo. Sir, yung 300,000 3,500 lang, hindi nyo kaya sa 300,000 meron kayo? Yung 300,000 kasi na natira, sir, pagtatrabahuan pa po namin yun. Hahakutan pa po namin yun. Paano to? Nakahakot na to, nakapagserbisyo na to. Hindi nyo babayaran? Kayo hahakot pa lang, inuna yung sarili nyo, sinibak nyo sila. Abay, teka muna, sino bang may-ari ng lintek na kumpanya ninyo? Para mapasara kayo. Pagkatapos, sabi niyo 1.7, nagastos niyo na 1.7 ng 1.4, 300,000 na lang titira. Tapos 3,500, hindi nyo kayang bayaran. Buwisit. Sino hindi mabubwisit yan? Makinig ka si Attorney Joseph Rusal. Nakikinig sa atin ngayon. Senior Labor Employment Officer ng Dole Calabarzon Regional Office. Magandang umaga sa iyo, Attorney Rusal. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Ano nakikita niyo, sir, sa aking solusyon? Babayaran ko sila, pero sisingilin ko sila triple. Dahil unang-una, alam mo naman ako, may pagka-lending ako. Kukuha pa ako sa Bombay para babayaran mga ito. Talagang dapat pong bayaran yan. Dahil unang-una po, maliwanag po sa ating labor code, particular po ang ating Article 103, na ang lahat po ng workers shall be paid of their employees, shall be paid of their wages at least once for every 2 weeks at the intervals of not exceeding 16 days. Kaya po tayo may tinatawag na kinsenas na bayaran po na sweldo. Yan po ay maliwanag. Tama. Ang isa lang pong exemption dyan na hindi po tayo pwede magbayad sa mga workers ay kapag po nagkameron lang ng natural disturbances
or mga civil unrest po. Okay. O yung tinatawag po nating force majeure. Okay. Na. Yan lang po ang excuse na para hindi po tayo magbayad sa mga workers Okay. ng sweldo. Okay. At kapag po nawala na po yung mga civil unrest, natural calamities, the following day, mandated na po ang mga employers na bayaran ang kanilang employees po. Ayun. Yan lang po sir, Okay. ang mga senaryo na Okay. pwede pong hindi bayaran Okay. ang mga workers po. Sir, maraming salamat sa inyong pag-ambag sa aming kaalaman at na edukasyon na rin para doon sa mga kababayan nating maliliit. Kasama na ako dyan, sir. Sir, yung inyong kaalaman ngayon, ilagay natin sa practical na kung paano natin gamitin. Pagsabihin nyo nga itong si Juana, sir, na bayaran na to dahil may 300,000 pa sila. 3,500 pesos ako nang babayad, sir, sa harapan mo, tapos sisingilin ko sila ng 20,000. Opo. Ma'am, para po sa employer po, no? Para po iwasan na natin ang costly litigation dahil pwede rin unang-una, pwede po kayong ma-subject for inspection. Pangalawa, pwede rin po kayong ma-subject ng complaint for non-payment of wages. Dalawa po ang pwedeng i-complaint ho sa inyo non-payment of wages under 103 ng ating labor code and diminution of benefits under 100 ng ating pong labor code. Naku. Dahil ang hindi po pagbabayad ng ating mga benefits, ng ating wages, iyan po ay tinuturing nating diminution of benefits under 100. Ano pong parusa sa batas, sir, kapag napatunayan? Pwede po sila magbayad ng penalties. Doble po ang kanilang bayaran. Aha. Opo. Paano, sir? Matigas pa rin ng ulo. May kulong ba? Meron, sir. Ayun! Meron, sir. Mga ilang taon ang kulong dito, sir? Ako, nag-aantay na. Kumakaway-kaway na yung mga nasa Muntinlupa. Fines and penalties po. Oo. Penalties, fines and imprisonment Oo. at exceeding 5 years under Article 333 po ng ating labor code. Ayun. Para mas gusto ko yung 5 years, sir. So anyway, sir. Juana, nakikinig ka ba ngayon, Juana? Yes po, sir. Pakisabi sa may-ari nyo, nagbayad sa inyo ng 1.7 million, pagkatapos 300,000 lang titira. So sinasabi nyo, inuna nyo sarili nyo, pero ito sila, dinispatchan nyo na, may utang pa kayo ng 3,500 pesos, di nyo kaya yung bayaran? Juana, gusto mo ba ako magbayad dito, tapos ako sisingil sa iyo, sa harapan mismo nitong si Attorney Joseph Rusal, babayaran ko sila. Pero dahil dyan, times 3, dahil uutang pa ko sa 5,600. Sisikapin po namin mabayaran, sir. Bakit mo sisikapin? Kasi nga, sa ngayon kasi, sir, tagilid talaga Tagilid. So anong ibig mong sabihin? Ang So sila muna magtitiis para kayo mabuhay, yun ba? Kumbaga, mabuhay muna kayong diyan, sila di bali mga matay, kasi sisikapin nyo. Paano kung pagsisikap ninyo, wala pa rin dahil may mga sangkatarbang mga tamad sa inyo, ang hirap mo kausap. Ako na nga, binibigyan ng kita ng solusyon. Ako, makapag-antay ako kahit na 10 taon, basta tumataas na every month, times 3 agad yung utang mo sa amin. Ako na magbabayad ng 3,500. Gusto mo? Magagawa naman siguro po ng paraan, sir. Pero, Yan na nga, gagawa na ako ng paraan para sa'yo. Kulit mo eh. Ba't ka tatawa-tawa? Maayos ka nga. Sige, ganito ang gagawin ko Mag-uusap tayo off the air. Mag-uusap tayo. Okay? Nakikinig ka, Attorney Rosal. Please take note of this para mabantayan na to, para masilip itong, ma-inspection nyo to. Kapag matigas talaga, abay, may kalalagyan yan. May mga batas tayo yan. Ang permit ay isang pribilehiyo, hindi karapatan. Alam niyo po yan, sir, di ba? Pwede kasi silang tanggalan sa pamamagitan ng they're not good standing dun sa kanilang mga empleyado, pwede po yan tanggalan. So in the meantime, tutulungan po namin muna to dahil ito yung mga simpleng mga labor na to. Merry Christmas na sa'yo. Meron kayong matatanggap. Ako munang magbabayad, sisingilin ko yung lintik na Juana na yan. Hindi ako nagbibiro. Maraming salamat at gagawa tayo ng paraan. Alam ko na. Gagawa na po namin ng paraan. Kami nagpapasalamat doon kay attorney at kang si attorney kausap natin, si Joseph Rosal. Thank you so much. Attorney Joseph Rosal, maraming salamat po. Asahan niyo po, lalapit po kami sa inyo para aksyonan to. Salamat po, sir. Salamat okay, po. sige. At sa inyo naman, usap tayo sa baba. Nabigyan na ba kayo ng t-shirt? Meron po. Mukhang kulang ata, no? Gusto niyo ng dalawa? Ano ang binigay sa inyo? Nag-iisa po. Gawing 3. Para mas maraming t-shirt. Okay ba? 3. Juana, Merry Christmas,
Aha, Merry kikita. Christmas po. Merry Christmas, pero sisingilin kita, triple ang doble niyan, okay? Usap na tayo, ha? Ayusin natin to. Okay? Magiging masaya kayo. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. Kung minsan masakit sa bulsa, no? Doon sa mga kumpanya. Pero sa akin, marami naman akong tao dyan. Meron naman si Bibo, meron si Raul, meron si Chris. Kami nang gagawa ng parang dito. Pero makakaasa kayo, makukuha niyo yun. Okay, anyway. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Nagpapatawa po kami, pero mabigat po itong problema at hindi po masaya, no? Ginagawa po namin magaan. Pasiyahin man lang kahit na paano itong mga to. Pero meron po kami magagawang aksyon dito sa sitwasyon po nila. Simple lang po, ano? Tulong at serbisyo, may tatak bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po ang hashtag ipabitag mo.